Para sa akin, nararamdaman ko ang pagdalaw ng Panginoon sa aking katauhan. Hindi lamang doon sa mga pagkakataon na kapag ako ay bibiyayaan niya ng mga biyayang pangkabusugan ng katawang lupa. Hindi lamang po doon ko nararamdaman, kundi higit kong nararamdaman na sa tuwin ay dinadalaw ako ng ating Panginoon. Hambing sa tinuran, kapag may mga pinagdadaanan, damandama ko po na siya'y laging nasa aking tabi. At kapag nararamdaman ko na ako'y nasasadlak sa dusa at ang buhay ko tila wala ng saysay, diyan, damandama ko po ang Panginoon na dinadalaw niya ako. Hindi lang dinama kong pilit pag dinadalaw ako ng Panginoon. Wala na lahat. Kaya mo rin yun, oo. Kaya pag ikaw'y nalulumbat, magala ka. Inawit ko na po ito kahapon, subalit ito pong awiting ito ay nandiyan po ba si Mami Grace, Tita Seni? Sa ating Panginoon. Ang buhay mo'y tila walang saysay. Tumingin ka sa itaas, kaibigan. Kamay ng Diyos sigla gala sa kanyang puso, itataas kanyang mga anak. Itataas kanyang mga anak. Iaangat kaniya sa salwalhatian. Itataas kaniya
sa kalwalhatian, itataas niyang pangalan mo. May sigla ganap sa kanyang puso, itataas kanya. Na kapag binigyan tayo kapag higit natin naramdaman na sa buong maghapon, buong magdamag, ganap na ang ating Panginoon ay sadyang nakatunghay at nakadalaw sa ating mga tao. Amen po ba doon? Sapagkat higit nga po natin nararamdaman ang kanyang pagdalaw na andoon po yung maigting na pagmamahal sa atin ng Panginoon, sapagkat dahil sa pag-ibig niya, lahat ng mga anak niya na nagkakaroon ng mabigat na pagsubok o mabigat na pinagdaraanan sa buhay, ang kanyang paghatid, mabilis ang kanyang paglilinaw. Kaya sa mga oras na ito, tinatawagan ko po ang aking Mami Beth Chico. Thank you, Lord. Subalit ng dahil mas pinahalagahan natin ang ating dakilang Ama, kaya walang kwentang may maiwan tayong mga gawain. Di po ba? Basta ito nga po yung sinasabi ko na kalugod-lugod sa Ama, nabigyan natin siya ng importansya, higit sa ano pa mang bagay. Ang tema po niya ay pagdalaw. Ano po ba ang pagkakaunawa ninyo sa salitang pagdalaw? Hindi po ba pag dinalaw ka, darating aalis? Darating aalis. Ganun po yung pagkakaintindi ko ng salitang pagdalaw. Sa kanila ng Panginoon. Kasi po, kung ilalagay po natin sa senaryo na pantao, katulad ko po, halimbawa sa dati kong trabaho, pagka alam na dadalaw yung pinakamataas na opisyal ng eskwelahan, lahat ng paghahanda gagawin. Bakit? Gusto naming i-please yung bisita na darating sa amin. Kaya, kumbaga, parang artipisyal. Kasi kung hindi pagdalaw ang iisipin mo, araw-araw, kung ano yung marapat mong gawin, iyon ang gagawin mo. Sapagkat alam mo na ikaw ay nasa kabutihan. Kaya mga kapatid, hindi ko po tinututulan yung tema, kundi ito po ay pinapaliwanag lang po ng eka nga po, magkaroon tayo ng mas malalim na pagninilay na kung ano nga ba ang Panginoon sa ating buhay. Dinadalaw lamang ba niya tayo o siya po ay nananahan na sa ating pagkatao?
Amen? Na tayo ay nagpunta dito. At sa ating pagpunta dito, sa ating pag-upo, nakakatanggap tayo ng mga aral ng ating Panginoon. Nakaramihan sa mga aral na yon, lalo na nung tayo ay bago-bago pa lamang dito, ang pandaman natin sa bawat mensahe ng Panginoon parang may tama. Parang tumatama sa puso mo. Parang nagkakaroon ka ng refleksyon o pagninilay na, uy, ako yun na. Ganun ako dati Ganun ang ginagawa ko. Naku, hindi pala dapat. Labag pala yun sa kalooban ng Panginoon. Nang marinig mo ang mga mensaheng ito na tinanggap ng puso mo, wala sabi na ang Panginoon o ang banal na Espiritu ay hindi lamang dumadalaw, kundi nananahan na sa ating puso at kaisipan. Ano yung mga indikasyon na ang banal na Espiritu ay nananahan na sa iyong puso at kaisipan, sa iyong buong pagkatao? Gusto ko pong marinig para po magkaroon tayo ng tinatawag na refleksyon sa sarili natin. Ano ba ang role ni God sa buhay ko? Sabay padalaw-dalaw lang? Pasilip-silip lang? O siya ba ay nananahan na sa aking pag... Unang-una po, dahil kanya ko po nasasabi ito, pinagdaanan ko. Sa panahon pong aking may sakit, tunay po na talagang naging mainitin ang ulo ko. At patunay nga po, na malimit masabi ng mahal na apo, na kung kayo may sakit, huwag naman kayong maging mainitin ang ulo. Dahil kung nahihirapan man kayo, lalong nahihirapan yung nag-aalaga sa inyo. At kasunod pa po noon, kapag kakapo na nananahan na ang Panginoon sa atin, talaga po na tayo ay nagiging mapagpaumanhin, mapagpasensya. May mga bagay po na nakikita tayo na kung tayo ulo nyo. Pero nawawala din po yon. Nawawala po iyon pag ang dama ninyo ay dinadalaw kayo ng Panginoon. Pasumpong-sumpong kumbaga. Pag walang dalaw, umiiral. Pero pag nandoon, pumapayapa. Subalit ngayon, hindi na ganon. Hindi na umiiral, hindi na pumapayapa, kundi sa bawat sandali ay sa bawat araw na tayo ay nandito, siyempre, lumalalim na yung ating pangunawa, lumalalim na yung ating pagkilala, kaya nararamdaman natin na ang banal na Espiritu ay nananahan na sa ating pagkatao. Binibigyan na niya tayo ng sense of knowing kung ano ang tama at mali. Subalit kung ikaw, alam mo ng mali, ginagawa mo pa, patunay na wala pang banal na Espiritu na nananahan sa inyo. Tanggap niyo po ba yon? Subalit kung may banal na Espiritu nang nananahan sa inyo, may iniisip kang gawing isang bagay, agad merong nagtuturo sa iyo, anak, huwag mong gawin yan sapagkat hindi mabuti. Pag ginawa mo yan, makakasakit ka ng damdamin ng kapwa mo.
Pag ginawa mo yan, pag ginawa mo na at nalaman mong mali, hindi ka patutulugin ang konsyensya mo. Sino ang nagdidikta sa'yo? Ang banal na espiritu na nananahan sa inyo. Kaya nawa mga kapatid, lagi tayong magkakaroon ng tinatawag na pagninilay. Sa tuwin ay pagninilayan natin sa bawat ating sasabihin at sa bawat ating gagawin, mag-isip tayo kung ang banal na espiritu ba ay nananahan sa atin. At at the end of the day, magkaroon po tayo ng pagsusuri sa ating sarili. Ama, ikaw ba yung nanahan sa akin sa buong maghapon? Pasalamat ka kung napagnilayan mo na siya na nga ang naghari sa inyo. Madali naman pong malaman eh. Sa lahat ng mga ginawa mo, magkaroon ka ng pagninilay. Ilan ang tama, ilan ang mali. Sabi ko nga po ang mga guru po kasi merong tinatawag na grading system sa pagmamarka ng bata. Ma'am, hindi ba, no? Meron tayong grading system kung paano mamarkahan ng bata. Paano kaya kung ang grading system ng Panginoon right minus wrong? Alam niyo po ba ibig sabihin ng right minus wrong? Yung mali, isasubtract mo dun sa tama. Alin kaya ang mas malaki yung puntong makukuha mo? Yung right o yung wrong? Kaya buti na lamang po, hindi ganun ang grading system ni God na right minus wrong. Kung hindi po, marami sa atin ang babagsak. Bakit? Aminin po natin, lalo po nung wala pa tayo sa banal na lugar na ito at hindi pa nananahan sa atin ang banal na espiritu. Ako po, inaamin ko at hindi ko po ito itinatatwa na mas marami yung mali kong ginagawa kaysa dun sa tama. Kaya purihin ng Ama, nang makarating ako dito, binahaginan tayo ng magagandang aral ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Kaya at least ba, unti-unti, yung mga mali, unti-unti nating nagiging ginagawang maging tama. Kaya yun po ang mitiin natin sa ating buhay. Na ang banal na espiritu na tinanggap natin sa ating pagkasakripisyo sa araw-araw na tayo nandito, nawa, manahan sa ating buong pagkatao. Ang tagal pong nilinisan ni God dito, hindi ba, kapatid? Tagal mong nagpunta dito, hindi ba? Nung nagpunta ka dito, yung pusong ito, ang daming basura niyan eh. Maitim yan eh. Pero anong ginawa ng Panginoon? Lahat ng basura na yan sa puso natin, isa-isa niyan tinanggal. At ang kaputikan ay unti-unti niyang ginawang kaputian. At nang ito'y maging ganap na maging malinis at malinaw, noon siya nanahan sa ating buong pagkatao. Kaya, wag po nating aaksayan yung pagkakataon. Marami na po tayong naging puhunan. Amen? Ako po may puhunan na. Ano po ang puhunan ko? Yung oras. Biro mo naman bilang ina ng tahanan, ang dami nating iniiwanang gawain sa bahay. Pero siya yung binibigyan natin ng priority. Hindi man tayo namuhunan ng pera sa pagkipagrelasyon natin sa Panginoon, namuhunan tayo ng oras. Kaya nga sabi ni God anak, mahal mo ba ako? Tanong ni God yan Mahal mo ba ako? Alam mo anak, ikaw na mahal kita. Kahit marami kang kasalanan, marami kang pagkukulang sa akin, mahal na mahal pa rin kita. Ako ba anak, minamahal mo? Sabi ni God, wag mo muna akong sagutin. Pag-isipan mo muna kung ako'y pinag-uukulan mo ng oras. Sapagkat para sa akin, ang spelling ng love ay hindi L-O-V-E. Sabi ni God, ang spelling daw ng love para sa kanya ay hindi L-O-V-E. Iba pala ang spelling ni God, ano? Sabi ni God, ang spelling sa akin ng love ay hindi L-O-V-E, kundi ang spelling sa akin nito ay T-I-M-E. Ano po yon? Ibig sabihin, kung napag-ukulan mo siya ng time, that is the time na masasabi ng Panginoon na anak, mahal mo nga ako. Ibig sabihin pala, habang hindi tayo nag-uukol ng oras sa Kanya, hindi pa rin natin masasabing mahal natin ang Panginoon. Mag-ukol ka ng oras, katulad ng ginagawa ninyo, mga kapatid, na araw-araw ay nandito. Palagay ko, convinced na si God na mahal niyo siya sapagkat araw-araw nag-uukol tayo ng oras sa Kanya. Magandang umaga po at nawa po mga kapatid, asamin ang bawat isa
na sa ating pagpapagad at sakripisyo, manahan na ang Panginoon sa ating buong pagkatao. Magandang umaga po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Sadya nga po ang bawat isa ay kasiyasiya at naging malinaw po sa ating lahat na kapag dinalaw tayo ng ating Panginoon, masasabi po natin na yun na, yung pauna o pasimula ng ating pagbabago, kapayapaan sa ating buhay, na wag na natin siyang paalisin, kundi maging permanent ng ating buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bilang pangatlo po, nais ko pong tawagan isang miyembro ng CAPS. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Atong. Panginoon, natawag po ako sa harap niyo. Sana po pahiram niyo sa akin ang Espiritu mong salita para mapaliwanag natin sa mga kapatid natin dumalaw sa inyong dambana. Sana po ipaisip niyo sa akin kung ano ang dapat kong bigkasin sa aking labi. Sana po bigyan niyo pong ulaga ang inihiling ko po sa inyo dahil po ako nagsusumamo sa iyo. Sa oras na ito ay iwalay at tumatalikod sa Kanya. Sana po bigyan niyo ko po ng maliwanag, na paliwanag sa bigkasin kong ito. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa mga CAPS, sa mga alagad na tumutulong kay Hapo, at sa mga dumadalaw sa oras po nito para malaman nila kung ano ang katayo. Kung ano man po ang nagagawa ko sa buhay ko. Pero po nung pinapunta po ako rito, Panginoon, marami pong pinahiram na salita para magamit ko sa kapwa ko at sa mga taong naliligaw ng landas sa iyo. Kung paano natin masimulan, kung paano natin makilala ang Espiritu Santo na gagabay sa ating buhay sa gayon. Una po, ang pinaka-importante yung gagamitin natin dyan, paniniwala po, kababahan ng loob. Kung ano man po ang nakikita natin sa ating mga kapwa, ayan po natin, gamitin natin po yun, ang kababaan para tayo hindi makasaktan. may ayaw pa kapos. Dapat po hindi niya ginawa yun. Ipinakita siya sa atin. Hanggang sa ngayon, nakikita natin ang larawan niya.
siya po ang ginagamit ng kababaan. Kaya po, kung lalapit po tayo sa Kanya, ang gamitan natin, kababaan ng loob. Sana po, ilagay sa ating puso ang kababaan ng loob para tayo hindi makasaktan ng kapwa-tao. Kung ano po ang sabihin ng kapwa-tao, ayon po natin yun dahil sila ang bokabularyo sa Panginoon. Buhat po ng Panginoong Diyos na lumikha sa atin na binigyan tayo ng kaparsaan noon hanggang sa panahon ngayon. Nararanasan po natin ang kasalanan yan. Kaya po, hanggang panahon ni Kristo, nagkatawan tao na siya. Kasama po niya, buhat po nung una-una, ang sabi po niya, sila pong tatlo, iisa lang ang kanilang gawain. Kaya po, bagamat po, itong Espiritu Santo na ito, yan po ang Santo Biblia. Marami pong nagpapaliwanag sa atin. Sana po, lahat ng sinasabing tama, tayo po ay gamitin para tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Yan po ang inihintay ng Panginoon na ituloy natin ang pag-ibig kapwa. Kaya po hanggang sa kanuna ng maraming nagsasalita, pag-ibig sa kapwa. Yan po ang dapat nating gawin hanggang sa ating kamatayan. Sana po, yun na. Ay wala subalit, sa pagdalo ng ating Panginoon, yun ang naging daan ng pasimula upang sa gayon sa buong araw na kanyang pagdaraanan ay sadya nga pong nananahan ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bilang pang-apat pong tatawagin na sa buhay niya, sa pasimula ng pagdalo ng ating Panginoon, masasabi na nga po ba niya na nananahan na sa akin ng ating Panginoon? Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Opel Sangkap. Thank you, Lord, sa magandang oras at panahon. Pinagkalog mo sa bawat isa sa amin. Nawa po ang pagmulat, lugay ng banal ng Espiritu ng Lord. Sa pagkakataon pong ito, sa ilan na po ang nagbahagi, udyok po sa aking damdamin na bagamat kapampangan man po itong aking aawitin, pakinggan po ninyong mabuti sapagkat nakatugma po ito sa tema na ibinigay ng ating mahal na kapatid. At ne kayo mo itang lagat ko muran man o babagyo potang at yuka kasipindak ka na kung kaligaya ikang tuneliguran ko o Diyos Ama pagkamalan ko pakilaban, pablas
nung sakaling may balik ko ka. Wa minsan tutu dengke kang mata pagagan ko lang, pero ang katutuan keka ko nasabihan malungkot. Pablas ang balo ko, malugod ka ko naman, kening ka na kong pusong paneking timan. Ika talaga ingka kong ama, at ka na kong pakamalat. Napakabuti po ng Diyos sapagkat pawang katotohanan po sa bawat isa po na nakakilala sa Ama. Hindi po natin masasambit na bilang tao po na tuwiran pong nananahan ng ating Panginoon sapagkat minsan po nandun po yung bagamat alam po natin na mali, subalit nandun po yung Sadya nga pong ang tao ay makakapagbago. Sa kabila ng pagbabago, ganap nating masusumpungan ang kanyang pagmamahal. Amen po ba doon? Kaya mga minamahal na kapatid, sa oras at araw na ito, ang mga banal na aral ay hindi na magiging ulit-ulit sapagkat ang araw na ito ay may nakatalagang mensahe. Kamalian ang hindi magiging matama. Kaya sa ating pong lahat, sa oras at araw po na ito, na sa tuwina ay panahanin natin sa ating pagkatao, isip at puso ang ating Panginoon. Upang sa gayon, ang mga banal na aral na nagmumula sa ating minamahal na Apo Conching ay hindi maging baliwala at hindi maging Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat araw po, ang ating Panginoon ay kumakatok sa ating mga puso. Ang pinabatid lamang po sa aking kaisipan, hindi mo masasabi na makapamimili ka kung sino ang tatanggapin mo. Amen po ba? Sapagkat kung nasang dumalaw ng ating Panginoon, dumadalaw din po yung kabila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya bilang tayo ay binabahaginan sa dakong ito, na kung di po ba sa kalinisan? Buhay po ba ang Diyos?
Kailanman hindi makapananahan ng banal na Espiritu kung magulo ang isip mo, kung may tinik sa puso mo. Kaya't ganap lamang siyang mananahan sa iyo kung tuwirang ang laman ng isip yung mabait sa'yo, yung may mapapakinabangan ka sa Kanya. Subalit kapag napanahanan ka na po ng banal na Espiritu, tuwirang mamahalin mo bagamat batid mong masama ugali niya. Kung sino pa yung taong walang maibibigay sa'yo, yaon pang yayakapin mo. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na hindi po natin ito matututunan kung kanino mang tao. At marinig man po natin, kung ang isip po natin ay sarado, wala po tayong matatanggap. Kaya sa tuwina po, ganap po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat may ginamit po siyang katauhan bilang ating minamahal na Apo Kunching na sa tuwina ay nag-uulat, nag-aakay, na tayo ay hinihikayat niya na panahanin ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ang pananahan po ng ating Panginoon sa ating puso, ano po ang dulot? Kapanatagan, kagalakan, na ano man ang pinagdaraanan mo sa akin po, parang sa tuwina, nakatuon po ang isip ko na may magandang magaganap. Kumbaga po ay, sa paglalakbay ko sa mundong ito, tama may pagdaraanan kang mga pagsubok. Subalit ang sabi po niya sa akin, anak, hanggat wala ka sa kalalagayan mo na kampante ka, panatag ka, hindi pa yun ang tamang kalalagyan mo. Kundi, yaan ay daan lamang ng buhay, ihakbang mo ang mga paa mo hanggang sa idala ka niya sa patag ka, sa masaya ka, may galak ka, at tuwirang kasiyahan ay nararamdaman mo. Buhay po ba ang Diyos? Yaan po ang ating Panginoon, kaya habang nakikibakas ka sa buhay, na nararamdaman mo na parang hindi ka komportable, daan lang yon. Sumulong ka hanggang sa matagpuan mo na pala ang lahat ng bagay. Amen po ba? Subalit, bilang pagkatao kung minsan, sumisingit po ang kalaban. Sa patnubay ng ating Panginoon, kapag pinanindigan mo na siya na nga ang tinanggap mo, panandalian lamang yung pagsingit na iyon at hindi mananahan. Amen po ba? Kaya, kung papaano po natin sa tuwing na tinatanggap ang ating Panginoon, siyang patuloy mong damhin. Minsan po kasi ako po bilang pagkatao, pagkagising ko, parang pakiramdam ko malungkot ako. May mga tempong ganyan. Iisipin mo bakit? Alam niyo po ang gagawin ko? Mo at doon po biglang daratal, bigla po siyang dadalaw at sa muli ng pagdalaw makapanahan sa iyong katauhan bilang Espiritong Banal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po hindi mo masasabi na ganap na siyang nananahan, kundi sa bawat daraanan mo, doon sasamahan ka niya, isasadsad ka niya, at kakamtin mo rin ang tagumpay sa iyong buhay. Yaon lamang po at maraming salamat po.
Maraming salamat, mahal na kapatid. Ang lahat po ba ay ganap na naniniwala sa ating Panginoon? Sapagkat nga sa bawat araw na pagdalaw sa Kanya ng ating Panginoon, nananahan na nga po ba sa Kanyang pagkatao na sa kabila ng Kanyang mga pinagdaraanan sa buhay, ay sadya nga po nakakapanahan ang ating Panginoon sa Kanyang pagkatao? Tinatawagan ko po ang aking kapatid na J.R. Cao. Po, kasi po kadarating ko lang na huli kong konti. Paano ko ba tutugunan sapagkat wala po akong batid bilang katauhan. Subalit bigla pong dumatalang espiritu na sabi ko nga lagi nagbibigay na kung ang Panginoon ay dadalaw sa isang tao, talaga pong napakarami ng ginawa sa buhay ko na itinuro niya sa akin. Sapagkat ang pagkatok ng Panginoon, doon kanya bubuksan, doon kanya huhugasan. Yun po ang ginawa ng Panginoon sa aking katauhan na marami kong bagay na naunawaan na sa dating buhay hindi ko batid, hindi ko alam. Kung paano ka ng Panginoon sa isang tumanggap, isang nagpapasok ng Banal na Espiritu sa kanyang katauhan, sadyang pinangalagaan, dapat na pangalagaan, dapat na binibigyan pala ng karapatan ng Panginoon sa ating katauhan kung paano natin siya pangangalagaan. Sapagkat napakatalino po ng Banal na Espiritu na sa bawat araw na ginagawa niya sa buhay ko, talagang nakikita ko po yung kaibahan na kung sa dating buhay, na hirap ko sa na sa kabila ng pagpasok niya, nararamdaman ko po yung pagpapalaya niya bilang tao. At doon ko po napatunayan sa sarili ko na pinangalagaan ako ng Banal na Espiritu na talagang hindi pinananaig yung saganang gusto ko, kundi kung ano yung kalooban niya, ituturo po niya ng mainam. Ganyan po ang Panginoon, ganyan ang Banal na Espiritu, na kapag tinanggap pala ng tao, siya ang magtuturo, siya ang magbibigay ng lahat ng kaparaanan, siya ang magbibigay ng lahat ng mga solusyon sa bawat pagsubok na dumarating. Aking kaisipan, binubuksan ng Banal na Espiritu na hindi ko kinakahiyang sambitin sapagkat yun po ang katotohanan. Tayo pong lahat, buksan natin ang ating kaisipan sa bawat mensahe
wala tayong maririnig na hindi mainam. Ang lahat ng iniluluwal ng banal na Espiritu, pawang makakatulong sa ating ikabubuhay, sa ating pamumuhay dito sa lupa, na sa bawat pagsubok, nandun po ang solusyon. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Ama na tanging dalangin ko na lamang po, alam niyo po mga kapatid, yung makasadsad sa hindi ko batid at walang nakababatid na buhay na takda na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa. Nasabi ko nga, baka sa edad ko na ito, nasa kalahatian na ako ng pagbibigay ng Panginoon, subalit siya lamang ang nakababatid. Salamat sa Ama, sa edad ko nga 36 nung ibigay niya ang basbas ng Espiritong Banal na ipinagkatiwala niya. Alam ko po, napakarami ko pang kulang. Sapagkat sa bawat araw, maraming ibinabahagi ang Panginoon. Marami siyang itinuturo sa dakong ito na sa pagninilay ko po, talagang kapag tinanggap pala ng tao, doon niya mapapatunayan sa sarili niya. Isabuhay lamang at sa bawat pagbibigay ng Panginoon, alam niyo po mga kapatid, ang bawat isa ang makikinabang sa bawat tatanggap. Kaya tayo pong lahat, sa bawat naririnig natin, angkinin po natin at tanggapin natin na ang lahat ng ipinapahayag nagmumula sa banal na Espiritu bilang pagtuturo niya. Matalino ang Panginoon, matalino ang banal na Espiritu. Kahit suriin po natin paano iniluluwal ng isang Apo Kunching ang bawat salita na hindi natin alam kung saan hinuhugot. Yan po ang Diyos, yan po ang Ama na nagbibigay. Kaya sa dakong ito, makinig ka, tatanggap ka, at sa bawat pagtanggap mo, magsabuhay ka, sigurado ikaw ang makikinabang. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Isa lamang po hanggat nagbabahagi po siya ay ito po ang sumisiksik sa aking kaisipan na kapag daw po may mahalaga tayong iniintay na tao o sa hindi inaasahan, kuminsan daw po tayong mga tao, imbis na daw po huwag tayong magtulog-tulugan, huwag tayong maging parang bula na hindi natin siya nararamdaman, kundi sa pagdalaw ng ating Panginoon ay mithiin natin na yaon ay maging pasimula ng na siya ay ating maging makilala at matanggap. Kaya sa ating pong lahat, kapag dinalaw tayo ng ating Panginoon ay ganap natin na magmithi sa bawat araw upang sa gayon na umuusad ang ating Panginoon ay masasabi nga po na sa aking pagkatao ay ganap na nanahan ng ating Pag-check yun po yung mga bag nyo. Nakaka-distract po kasi sa mga nagbabahagi. I-off nyo po, huwag nyo i-silent. Paki-off lang po. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Pagdalaw daw po. Kung papaano ang Banal na Espiritu ay dinalaw tayo sa pamagitan ng kanyang kinalugdan. Una naman natin siya sa pamagitan nga po ng kanyang Espiritu ay patuloy tayong manahan. At siya po ang hayaan nating maghari sa ating buong pagkatao nang sa gayon ay hindi na
Lead me, Lord, lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pains that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Help my hands and let your hand show me the way. You know, you are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding light all through my life. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you now. You are my life. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you now. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord. Lead me, Lord. Sabi ko po sa inyo, patuloy tayong magpalig sa ating Panginoon nang sa gayon di tayo malis ng landas kung papaanong bigyan tayo ng pagkakataon na yun po, dinalaw tayo ng ating Panginoon. Huwag po nating sayangin. Maraming salamat.